Naramdaman mo na ba na parang unti-unting nagkakahiwalay ang mundo, mga pamilyang nagtatalo, mga kaibigang nagkakalayo, at mga taong nawawalan ng paniniwala sa tama? Minsan ay binanggit ni Nostradamus ang ganitong panahon, ang sandali kung kailan lalamig ang mga puso at magtatago ang katotohanan sa likod ng katahimikan. Ngunit paano kung ang kaguluhang ito ay hindi wakas kundi simula ng isang bagay na banal? Dahil sa bawat bagyo, may lihim na mensahe ang sansinukob, isang babala, at isang pangako. Manatili ka hanggang sa dulo ng mensaheng ito dahil maaaring baguhin ng maririnig mo ang paraan ng pagtingin mo sa tadhana mismo. Mga siglo na ang nakalipas, tumingin si Nostradamus lampas sa tabing ng panahon at nakita niya ang mga pangitain na kahit siya mismo ay halos hindi maunawaan, mga lungsod sa kabuluhan, mga bansang nagkakawatak-watak, at mga taong nakakalimot sa wika ng malasakit. Ang kanyang mga salita ay isinulat sa anyo ng mga bugtong, ngunit kailanman ay hindi nawala ang kanilang kahulugan. Ang mga iyon ay nakalaan para sa mga kaluluwang mabubuhay sa panahong ito, sa ating panahon. Lingon ka sa paligid mo ang katahimikan bago ang bawat bagyo, ang galit sa likod ng bawat ngiti, ang takot na kumakalat ng mas mabilis kaysa sa katotohanan. Hindi ito mga pagkakataon lamang, mga palatandaan ito, mga alinggaw ng propesyang minsang bumulong siya sa mga bituin. Ngunit sa gitna ng kalituhan, may isang tawag, isang paalala na ang dilim ay laging nauuna sa paggising. Hindi tayo pinarurusahan ng universo, tayo ay inihahanda nito. Ngayong gabi, ating tutuklasin kung ano talaga ang nakita ni Nostradamus, at kung bakit ang kanyang mensahe tungkol sa pagkakahati ay hindi kailanman inilaan upang magdulot ng takot, kundi upang gisingin ang pananampalataya. Ang sinaunang babala. Matagal bago pa man ang makabagong teknolohiya, social media, at walang humpay na ingay ng digital na mundo, may isang lalaking nabubuhay na nakakakita lampas sa hangganan ng panahon ng tao. Ang kanyang pangalan ay Michel de Nostradame, na mas kilala sa mundo bilang Nostradamus, isang manggagamot, astrologo, at propeta na naniniwalang bawat panahon ay may kanya-kanyang banal na padron. Isinulat niya ang kanyang mga pangitain hindi bilang malinaw na mga kwento, kundi bilang mga misteryosong tula na tinawag na quatrains, upang ang tunay lamang na ginagabayan ng tadhana ang makakaunawa sa mga ito. Ginawa niya ito hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa takot, sapagkat ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang yumanig ng mga kaharian at gisingin ang mga kaluluwang natutulog. Sa isa sa kanyang mga lihim na sulatin, binanggit niya ang panahon kung kailan tatayo ang mundo sa gilid ng matinding pagkakahati. Panahon kung kailan lalamig ang mga puso ng tao, lilitaw ang malabong katotohanan, at ang liwanag ng pagkakaisa ay mawawala sa ilalim ng anino ng pagmamataas. Nakita niya ang mga magkakapitbahay na nagiging magkaaway, mga bansang naghihiwalay dahil sa kasakiman, at mga pamilyang nasisira dahil sa kawalan ng tiwala. Ngunit alam ni Nostradamus na ang pagkakahating ito ay hindi ang wakas, ito ay isang banal na pagsubok. Naniniwala siya na ang kaguluhan ay paraan ng langit upang linisin ang mga bagay na binago ng kasamaan ng tao. Tulad ng apoy na tumutupok sa bukirin bago itanim ang mga bagong binhi, ang pagkakawatak-watak ay gigising sa malasakit, at ang kadiliman ay magtuturo sa sangkatauhan na muling hanapin ang liwanag. May katulad na paniniwala ang mga matatandang Pilipino, kapag sobrang dilim, malapit ng magliwanag. Nauunawaan ng mga sinaunang ninuno natin na ang buhay ay umiikot sa mga siklo, sakit na sinusundan ng paggaling, at mga pagtatapos na sinusundan ng muling pagsilang. Ang parehong ritmo ay nakita ni Nostradamus sa mga bituin. Ang kanyang mga propesya ay hindi kailanman tungkol lamang sa pagkawasak, ito ay tungkol sa pagbabagong anyo. Sinulat niya na ang pinakadakilang mga digmaan ay hindi ilalaban gamit ang mga sandata, kundi sa pamamagitan ng mga salita at paniniwala. At kung hindi makikinig ang sangkatauhan sa mga palatandaan, kakalat ang kalituhan ng mas mabilis kaysa katotohanan, at ang katahimikan ang magiging bagong anyo ng takot. Isipin mo ang mundo ngayon. Ilang beses na nating nasaksihan ang mga tao na nagtatalo, hindi para sa kapayapaan, kundi para sa pagmamataas. Ilan sa atin ang araw-araw na nag-scroll sa kaguluhan, nakakalimutang ang kabaitan ay isa ring pagpili. Nakita ito ni Nostradamus. Inilarawan niya ang panahong ang pinakamalalakas na tinig ay hindi ang pinakamaalam, at ang katotohanan ay ililibing sa ilalim ng opinyon. Nagbabala siya na ang mga marunong pa ring makinig, tunay na makinig, ay may kapangyarihang ibalik ang balanse. At marahil, iyan ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon, naakit sa mensaheng ito. Dahil naaalala ng iyong kaluluwa ang isang bagay na sinauna, isang bulong na nagsasabing, hindi lang ito propesya.
Isa itong paalala. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na may dahilan ng lahat, na pati ang sakit ay may layunin. Ang mga salita ni Nostradamus ay nagdadala ng parehong diwa, na ang pagkakawatak-watak ay magtuturo sa sangkatauhan na muling pahalagahan ang koneksyon. Na ang mga bagyo ay huhugasan ang mga huwad, upang ang tunay lamang ang maiwan. Kaya kapag naramdaman mong parang gumuho ang mundo sa paligid mo, tandaan, hindi winawasak ng banal upang saktan, winawasak nito upang muling itayo. Ang sinaunang babala ay hindi kailanman inilaan upang takutin tayo. Ito ay ginawa upang ihanda tayo. Ang tanong ngayon, natututo na ba tayong tumingin lampas sa takot? O nananatili pa rin tayong bulag sa mga aral na nakatago sa gitna ng bagyo? Dahil ang katotohanan ay ito, hindi nagtapos kay Nostradamus ang propesya. Ito ay unti-unting nagaganap ngayon sa ating mga tahanan, sa ating mga puso, at sa ating mga pagpili. At habang tayo ay nagpapatuloy, inaanyayahan tayo ng sansinukob na tumingin ng mas malalim sa mga nangyayari sa paligid dahil nagsisimula ng lumitaw ang mga susunod na palatandaan. Ang mga palatandaan sa ating mundo ngayon. Nang banggitin ni Nostradamus ang panahon ng matinding pagkakahati, hindi lang niya tinutukoy ang mga hari at imperyo. Tinutukoy niya tayo, ang mga taong mabubuhay ilang siglo matapos siyang pumanaw. Ang mundong inilarawan niya ay hindi winasak ng espada o bomba, kundi ng isang bagay na mas tahimik ang pagkaputol ng ugnayan ng tao. Tingnan mo sa paligid. Nakikita natin ang mga bansang nagkakahiwalay dahil sa politika, mga pamilyang sinisira ng pagmamataas, at mga pagkakaibigang nauwi sa alitan dahil lamang sa maliliit na pagkakaiba. Ang mga linya na naghihiwalay sa atin ay hindi na iginuguhit sa mga mapa, kundi sa ating mga puso. Sa kulturang Pilipino, may kasabihan, kapag ang puso nagkasamaan, pati ang langit nagdaramdam. At tunay nga, tila nakikibahagi rin ang langit sa pamamagitan ng mga bagyong lalong lumalakas, mga pagbaha na dumarating ng walang babala, at mga sunog na patuloy kahit umuulan. Marami ang nagsasabing likas na kalamidad lamang ito, ngunit alam ng mga marurunong na higit pa rito. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga mensaheng mula sa banal na nagpapaalala na may nagbago sa balanse ng ating espiritu. Nagbabala si Nostradamus ng panahon kung kailan tila magkaugnay ang mundo, ngunit mas nahahati kaysa dati. Nakakatindig balahibo kung gaano katotoo ito ngayon, kapag lahat ay konektado online, ngunit napakarami pa ring nag-iisa. Nakikita natin ang mga taong nagpo-post ng ngiti habang may tinatagong sakit, nang hihikayat ng pagkakaisa habang palihim na nakikipagpaligsahan, at nagbabahagi ng panalangin habang nagdududa sa sarili nilang pananampalataya. At sa ilalim ng lahat ng kaguluhang ito, may kakaibang katahimikan. Isang katahimikang tila banal na parang ang sansinukob mismo ay humihinto sa paghinga. Sabi ng ilang Pilipino, kapag bumigat ang hangin bago dumating ang bagyo, ibig sabihin ay nakamasid ng mabuti ang mga espiritu. Marahil yun nga ang nangyayari ngayon, hindi lamang sa ating mga ulap, kundi sa ating mga kaluluwa. Tinawag ito ni Nostradamus na ang katahimikan bago ang paghahayag. Naniniwala siyang kapag narating ng sangkatauhan ang rurok ng kalituhan, magsisimulang lumitaw ang katotohanan sa pamamagitan ng mga taong marunong pang makinig sa tinig mula sa loob. Napansin mo ba kung gaano kadalas lumilitaw ang ilang numero kamakailan, 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, 3 oras 33 minuto? Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga banal na kodigo, mga marahang senyas na sinusubukan ng sansinukob na makuha ang ating pansin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang paulit-ulit na mga numero ay tanda ng alignment na nakikipag-usap sa iyo ang langit, sinasabing manatiling gising, maging mulat, at panatilihing dalisay ang puso sa gitna ng ingay ng mundo. Maging ang mga panaginip ay tila nagiging mas malinaw. Maraming tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na yaong may matinding pakiramdam, ang nananaginip ng mga baha, apoy, o mga mahal sa buhay na tinatawag sila mula sa malayo. Hindi basta-basta lamang ito. Ang mga panaginip na ito ay balintataw ng kaluluwa, mga refleksyon ng ating espiritu na pilit ipinapakita ang katotohanang nakatago sa ilalim. May ilan ding nakakakita ng mga paru-parong bigla na lang lumilitaw, kandilang kumikislap kahit walang hangin, o tinig na bumubulong ng kanilang pangalan kahit nag-isa sila. Maaaring nakakatakot ito, ngunit bahagi ito ng mas malawak na paggising. Mga palatandaan ito na mas lumalapit ang daigdig espiritual, ginagabayan ang sangkatauhan sa panibagong yugto ng pagbabago.
Ipinropesya ni Nostradamus na, kapag ang liwanag at anino ay sumasayaw sa kalituhan, malapit nang sumikat ang bagong umaga. At ang umagang iyon, ayon sa kanya, ay darating kapag hinarap ng sangkatauhan ang pinakamalalim nitong salamin, ang salamin ng sarili nitong mga gawa. Para sa mga Pilipino, napakalapit sa ating puso ng propesyang ito. Lagi tayong naging bansang may pananampalataya, nananalangin sa gitna ng bagyo, nagsisindi ng kandila para sa proteksyon, at nag-aalay ng pagkain sa mga kaluluwang naglalakbay tuwing undas. Itinuro ng ating mga ninuno na hindi kailanman lubusang umaalis ang mundo ng espiritu, naghihintay lamang itong muli tayong makinig. Kaya kapag nakakaramdam ka ng takot, lungkot, o pagkalito, tandaan mo ito, ang kaguluhang nakikita natin ay hindi aksidente. Isa itong refleksyon ng kawalan ng balanse na tayo mismo ang pinayagang lumago. Bawat pagtatalo, bawat pagkawala, bawat hindi pagkakaunawaan ay isang palatandaan, isang pagkakataon para sa kaluluwa na muling bumalik sa malasakit. Ang pagkakawatak-watak na nakita ni Nostradamus ay hindi kailanman nilayon upang wasakin ang sangkatauhan. Ito ay ginawa upang tayo ay gisingin. Marahil ito ang dahilan kung bakit mo pinapanood ang bidyong ito, dahil sa kailaliman ng iyong espiritu, alam mong oras na para maalala kung sino ka talaga. Na hindi ka lamang saksi sa mga propesyang ito, bahagi ka ng kanilang katuparan. At habang yayanig ang ating mundo sa gitna ng pagbabago, ang mga taong may dalang liwanag sa kanilang puso, gaano man kaliit, ang siyang magiging tulay sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at ng pag-asa. Dahil kahit sa pinakamadilim na gabi, alam ng kaluluwang Pilipino kung paano manalangin, manampalataya, at magmahal. Iyan ang ating lakas, at maaaring iyan din ang susi sa hinaharap na minsang nakita ni Nostradamus. Ang lihim na mensahe ng pag-asa. Kapag naririnig ng mga tao ang pangalan ni Nostradamus, madalas nilang iniisip ay mga sakuna, kapahamakan, at ang katapusan ng mundo. Ngunit para sa mga tunay na nakakaunawa sa kanyang mga isinulat, sa ilalim ng takot ay laging may mas malalim na kahulugan, isang mensahe ng pag-asa at muling pagsilang. Minsan niyang isinulat, mula sa abo ng pagkakahati, muling matutuklasan ng puso ng tao ang kanyang kapangyarihan. Naniniwala si Nostradamus na ang kaguluhan ay hindi kailanman huling kabanata, kundi kamay ng langit na muling humuhubog sa sangkatauhan. Bawat lindol, bawat tunggalian, bawat katahimikan, lahat ng ito ay paghahanda para sa isang bagay na higit pa. Ang katotohanan ay ito, magkasabay laging naglalakbay ang pagkawasak at muling pagsilang. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag ito ng ating mga nakatatanda na pagbabagong espiritual. Tulad ng punong banaba na naglalagas ng mga lumang dahon upang tumubo ang bago, kailangang bitawan ng sangkatauhan ang galit, kasakiman, at pagmamataas upang makapasok ang kagalingan. Marahil napapansin mo na ito, ang mga taong napapagod sa puot, dahan-dahang bumabalik sa pagiging simple, sa panalangin, at sa kabutihan. Pagkatapos ng mga taong puno ng ingay, naghahanap na sila ngayon ng kapayapaan. Pagkatapos ng habol sa mga material na bagay, hinahanap nila ang kahulugan. Nakita na ito ni Nostradamus noon pa. Sinulat niya, yaong mga makaalala ng liwanag sa gitna ng unos, sila ang maghahatid ng bukang liwayway. At marahil, iyon ang propesyang iniwan niya para sa atin, na sa gitna ng lahat ng pagkakahati, may mga kaluluwang babangon na magdadala ng malasakit na parang ilaw sa dilim. Mga kaluluwang nauunawaan na ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa mga gobyerno o pinuno, kundi sa mga pusong pinipiling magmahal sa gitna ng kaguluhan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag sobrang bigat ng buhay, ang mga tao ay bumabalik sa mga ritual, hindi dahil sa pamahiin, kundi bilang mga gawa ng pananampalataya. Ang pagsisindi ng puting kandila upang anyayahan ang kapayapaan, ang pagdarasal sa tabi ng baso ng tubig upang alisin ang negatibong enerhiya, o ang pagsusulat ng mga salitang puno ng pag-asa sa papel upang mag-anyaya ng biyaya. Ang mga simpleng gawain ito ay nagdurugtong sa atin sa sansinukob, nagpapaalala na hindi tayo kailanman walang magagawa. Ang enerhiyang ibinubuga mo sa mundo ay laging bumabalik sa iyo. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Ang mensahe ni Nostradamus ay umuulit ng parehong batas ng sansinukob na ang ating mga isip at gawa ay lumilikha ng mga alon na humuhubog sa tadhana. Ang pagkakawatak-watak na kanyang nakita ay hindi para wasakin tayo, kundi upang gisingin tayo sa ating kakayahang lumikha. Isipin mo kung bawat isa ay pipiling maghasik ng kapayapaan sa halip na galit, pagpapatawad sa halip na paghusga. Magsisimulang magbaligtad ang propesya. Sapagkat ang mga propesya ay hindi mga tanikala, mga pagpipilian ito.
Ipinapakita nila kung ano ang maaaring mangyari kapag nakalimutan natin kung sino tayo, ngunit iniaalok din nila ang daan upang muling isulat ang ating kapalaran. Laging hinahanap ng sansinukob sa karunungan nito ang balanse. Kapag masyadong kumalat ang kadiliman, kusang umaangat ang liwanag. Tingnan mo ang pusong Pilipino, pagkatapos ng sakuna, tayo ay muling bumabangon. Pagkatapos ng pagtataksil, tayo ay nagpapatawad. Pagkatapos ng mga luha, muli tayong umaawit. Iyan ang kapangyarihang nakita ni Nostradamus, ang di matutupok na diwa na tumatangging magpatalo sa takot. Naniniwala siya na ang pag-asa ay hindi bababa mula sa langit bilang himala, kundi manggagaling sa mga karaniwang kaluluwang natutuklasan ang pambihira nilang lakas. Ang magsasakang nananalangin para sa ulan. Ang inang nagtuturo ng kabaitan sa anak. Ang estrangherong tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Ito ang mga tahimik na bayani na nagpapagaling sa mundo kahit walang pangalan o propesya. Kaya kung nakakaramdam ka ng pagkaligaw, kung nagtataka ka kung bakit tila magulo ang mundo, ituring mo ito bilang senyas, bahagi ka ng banal na pagbabago. Pinili kang mabuhay sa panahong ito, hindi upang matakot dito, kundi upang tulungan itong magbagong anyo. Ang liwanag na nasa loob mo, gaano man kaliit, ay bahagi ng dakilang plano. Tandaan ang kasabihang Pilipino, habang may buhay, may pag-asa. Kahit sa lahat ng pangitain ni Nostradamus, hindi niya kailanman nakita na namatay ang pag-asa. Nakita niyang ito'y kumikislap, nagtatago, at lumalaban, ngunit kailanman ay hindi namamatay. At marahil, iyon ang pinakatanging mensaheng nais niyang ipaalala sa atin, na pagkatapos ng matinding pagkakahati, muling matututunan ng sangkatauhan kung paano magmahal. Ang mga bitak sa ating mundo ay hindi mga palatandaan ng katapusan, sila ang mga siwang kung saan pumapasok ang liwanag. Ang nais ipaalala ng sansinukob. Kung makapagsasalita si Nostradamus sa atin ngayon, hindi niya sasabihin na matakot tayo sa kanyang mga propesya, sasabihin niyang unawain natin ang mga ito. Sapagkat kailanman ay hindi nagbibigay ang sansinukob ng babala nang walang kasamang daan tungo sa paggaling. Ang mga palatandaan sa ating paligid, ang mga kumikislap na kandila, ang mga numerong paulit-ulit, ang mga tahimik na sandaling tila humihingi ng mas mataas na kahulugan, hindi ito mga aksidente. Mga paalala ito. Mahina ngunit malinaw na bumubulong ang sansinukob, magising ka. Alalahanin mo kung sino ka. Hindi ka naririto ng basta-basta. Ang iyong kapanganakan, iyong sakit, iyong kwento, lahat ay hinabi para sa eksaktong panahong ito sa kadahilanang banal. Ipinanganak ka upang masaksihan ang panahong ito ng pagbabago dahil may dalang espesyal ang iyong kaluluwa na kailangan ng mundo. Maaaring ito'y ang iyong kabaitan, pananampalataya, lakas, o ang kakayahang patuloy na maniwala kahit tila nawala na ang pag-asa. Iyan mismo ang banal na layunin. Itinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino na kapag nagiging magulo ang mundo, gumagalaw na ang mga ninuno. Nagpapadala sila ng mga panaginip, kilabot, sabay-sabay na pangyayari, o biglaang kaliwanagan, mga banayad na paraan upang abutin ka kapag handa nang makinig ang iyong puso. Kaya minsan, nagigising ka mula sa panaginip na tila may mensahe. O kaya'y bigla mong naiisip ang isang pumanaw na mahal sa buhay, at nag-iba ang hangin sa paligid mo. Hindi ito guni-guni, ito ay pahiwatig ng langit, mga marahang patnubay mula sa hindi nakikita. Nauunawaan ni Nostradamus ang banal na komunikasyon sa pagitan ng langit at sangkatauhan. Madalas siyang magnilay sa ilalim ng mga bituin, naniniwalang may mga mensaheng taglay ang mga planeta at konstelasyon. Para sa kanya, ang astrolohiya ay hindi lamang prediksyon, ito ay pag-uusap, isang dialogo sa pagitan ng Diyos at ng kanyang nilikha. Naniniwala siya na ang mga pusong bukas ay kayang unawain ang mga mensaheng iyon mula sa kalangitan, tulad ng mga propeta at manggagamot na dumaan sa mga siglo. Kaya ano nga ba ang gustong sabihin ng sansinukob sa iyo ngayon? Sinasabi nito na ang pagkakawatak-watak at kalituhan ay hindi sumpa, mga salamin ito. Ipinapakita nila kung ano ang kailangang paghilumin sa ating kalooban. Kapag nakakakita ka ng galit, matuto ng pagtitimpi. Kapag nakakakita ka ng puot, isabuhay ang pag-ibig. Kapag nakakaramdam ka ng pagkaligaw, magtiwala sa banal na tiempo. Nais ipaalala ng sansinukob na ang kapayapaan ay hindi nagsisimula sa mundo, kundi sa iyong puso. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nagsindi ka ng kandila, hindi lang ito pagtunaw ng wax, ito ay pag-apoy ng iyong intensyon. Ang apoy ay nagiging mensahero mo sa langit, dinadala ang iyong mga panalangin sa lugar na hindi naaabot ng mga salita. Kaya ngayong gabi, magsindi ng puting kandila at bulongin.
Pinapalaya ko ang takot. Inaanyayahan ko ang kapayapaan. Tiwala ako sa banal na plano. Pagkatapos, umupo sa katahimikan ng ilang sandali. Huminga ng malalim. Makinig. Tutugon ang sansinukob marahil sa pamamagitan ng marahang simoy ng hangin, isang biglang kaisipan, o isang munting palatandaan na ikaw lamang ang makaunawa. Ganyan magsalita ang tadhana. Tandaan mo ito, ang mga propesya ay hindi ang kumokontrol sa iyong buhay, ang iyong mga pagpili ang gumagawa niyon. Nakita ni Nostradamus ang mga posibilidad, hindi mga pader ng bilangguan. Ipinapakita ng mga bituin ang enerhiya, ngunit ang iyong puso ang nagpapasya kung paano ito gagamitin. Bawat mabuting gawa, bawat panalangin, bawat pagpapatawad ay nagbabago ng direksyon ng hinaharap, kahit sa mga paraang hindi natin nakikita. Marahil iyon ang gustong ipaalala sa iyo ng sansinukob higit sa lahat, na ikaw ay kasamang tagalikha ng tadhana. Ang parehong banal na enerhiyang lumikha ng mga galaksya ay dumadaloy rin sa iyong kaluluwa. Hindi ka hiwalay sa plano ng langit, bahagi ka nito. Nasa paligid mo ang mga palatandaan. Kapag lumitaw ang 11 oras 11 minuto sa orasan, sinasabi ng sansinukob na malapit na ang pagkakaayon. Kapag dahan-dahang dumaan ang hangin sa iyong bintana matapos kang manalangin, iyon ay bulong ng langit na narinig ka. Kapag kumikislap ang kandila ng walang dahilan, paalala iyon ng mga espiritu na may liwanag pa ring nananahan sa loob mo. Totoo, nabubuhay tayo sa panahon ng pagbabago, ngunit ito rin ay panahon ng paggising. Gumagalaw ang mundo dahil ang mga kaluluwang tulad mo ay nagigising sa katotohanan. Habang lalo kang umaayon sa pag-ibig, pagpapatawad, at pasasalamat, lalo mong ibinabalik ang balanse sa mundong nahati. Kaya sa susunod na maramdaman mong maliit ka lamang, alalahanin ito, kahit ang mga bituin ay nagsimula bilang alikabok, at gayon paman, sila'y naging liwanag. Ika'y nakatakdang magningning din. Ang sansinukob ay hindi laban sa'yo, ginagabayan ka nito. Bawat hamon, bawat paghihintay, bawat dasal na tila hindi nasasagot ay bahagi ng isang perpektong planong umuusbong sa tamang panahon. Magtiwala sa ritmo ng iyong buhay, sapagkat ang tadhana ay kailanman hindi nauuna, ngunit kailanman ding hindi nahuhuli. At ngayon, habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, huminga ka ng malalim at damhin ang katotohanang unti-unting nabubuksan mula pa sa simula. Hindi iniwan ni Nostradamus ang kanyang mga salita upang takutin tayo. Isinulat niya ang mga ito upang gisingin tayo, upang ipaalala na ang pinakadakilang kapangyarihan ng sangkatauhan ay hindi na sa kakayahang manghula, kundi sa kakayahang magbago. Bawat pangitaing nakita niya, bawat mahiwagang talatang kanyang isinulat, ay inihanda upang ihanda ang ating mga kaluluwa para sa panahong ito, ang panahong kailangang mabasag muna ang mga puso upang tuluyan silang bumukas. Nakita niya ang bagyo, ngunit nakita rin niya ang sumusunod dito, ang katahimikan. Nakita niyang nagkakawatak-watak ang mga tao dahil sa galit, ngunit nakita rin niyang muling pinag-isa sila ng malasakit. Nakita niyang bumabalot ang dilim sa mga bansa, ngunit nakita rin niyang may isang katotohanang patuloy na nagniningning sa gitna ng lahat, na ang pag-ibig lamang ang tanging puwersang kayang pagdugtungin muli ang mga sinira ng takot. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan na pagkatapos ng dilim, laging may liwanag. Ang kasabihang iyon ay may parehong diwa ng nais panatilihin ni Nostradamus, ang paniniwala na gaano man kaligaw ang sangkatauhan, kailanman ay hindi ito iniiwan ng langit. Maaaring marupok ang mundo ngayon, ngunit marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit ito banal. Ang pagkabasag ay daan upang makapasok ang liwanag. Ang pagkakahati ay nagtutulak sa atin upang muling matuklasan ang pagkakaisa. Ang pagdurusa ay gumigising sa malasakit. Ang mga ito ay hindi mga parusa, mga paghahanda ang mga ito. Kaya ngayong gabi, habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, huwag mong ituon ang pansin sa takot o sa mga maaaring magkamali. Ituon mo ito sa kung ano ang maaari mong pagalingin. Ang enerhiyang pipiliin mo, pag-ibig, pagpapatawad, pagtitimpi, ay kumakalat sa mundo tulad ng panalangin dinadala ng hangin. Magsindi ka muli ng iyong kandila, at habang sumasayaw ang apoy nito, marahang bulongin. Ako ay isa sa sansinukob. Ginagabayan ako ng liwanag. Bahagi ako ng kagalingan. Hayaan mong umakyat ang intensyong iyon tulad ng usok patungo sa langit. Sapagkat kapag ang isang puso ay piniling mamuhay sa kapayapaan, tinutulungan nitong makauwi ang isa pa. At dahan-dahan, tahimik, muling nagigising ang sangkatauhan, gaya ng nakita ni Nostradamus mga siglo na ang nakaraan.
Tandaan mo ang huling katotohanan ito, ang propesya ay hindi tungkol sa wakas, kundi tungkol sa muling pagsisimula. Hindi gumuho ang mundo, ito ay muling bumubuo sa sarili. Ang panahon ng matinding pagkakahati ay siya lamang pintuan patungo sa panahon ng dakilang paggising. At kapag muling bumalik ang pag-ibig, gaya ng lagi nitong ginagawa, sa wakas ay matutupad na ang propesya.